Pinalitan naman talaga ng Catholic ang 10 utos. Kasi nga nung napansin ko 'yan nung ako ay nagbabasa na ng Bible, 'pag nakakapunta ako ng Catholic ay nakikita ko doon sa labas ng simbahan na yung 10 utos, hindi na yun yung nakasulat sa Bible. Kasi yung ikalawa wala doon. Yan ang napansin ko sa mga simbahan ng Catholic na mayroong 10 Commandments sa labas. Na ang number one, ako lang ang Diyos. Number two, yung um, yung huwag mong gagamitin ang pangalan sa walang kabuluhan. At yung number two na original ay huwag kang gagawa ng imahe. At saka ang ginawa ng Catholic para maging 10 ay yung number 10, dinivide niya sa dalawa. So, dinivide niya sa dalawa yung number 10, huwag kang mainggit dito, huwag kang mag-iinggit dito. So, naging dalawa yung huwag kang mainggit. Actually, bawat commandment, isang sense yun. Halimbawa, huwag kang magsisinungaling. Hindi yung huwag kang magsisinungaling nito, huwag kang magsisinungaling ng ganyan. Hindi, yung pagsisinungaling, isa lang yan. So, bagaman lahat tayo ay makasalanan, pero masama na ang simbahan na gumagabay sa tao ay hindi ibibigay ang orihinal na utos. Paano ka susunod sa utos kung hindi mo alam ang utos? Ngayon nangyari yan, ano po, official na dineklara yan nung sa Council of Trent around 1500, 1563 na natapos. Ngayon, sabi nilang iba ay ni-rearrange lang, pero marami ang nagprotesta noon. Hindi 'yan maliit na pangyayari kundi maingay na pangyayari 'yan. Maraming nagprotesta kasi nga bakit pinalitan? Bakit hindi ipresenta sa tao ng original? Wala tayong karapatan na bago-baguhin ang mga nakasulat sa Biblia sa original. Walang tao na may karapatan 'yan, bago-baguhin. Kasi binigay 'yan kay Moises eh. Sinulat yan ni Moises sa Exodus at Deuteronomy. Sabi ng Panginoon, bawat tuldok, bawat kuhit, mahalaga yan. Kaya nga, hindi natin pwedeng bago-baguhin na lang o kung sino man o sabihin nila, sino bang may karapatan para baguhin yon. At kailangan ng tao makita yung original. Para makapag-isip naman yung tao, syempre, o makapag-desisyon ng naaayon sa pinag-isipan at sa kanyang sariling kaalaman. Tamang kaalaman. Yan, ano po, merong nagsabi na kung bawal daw yung paggawa ng imahe, bakit si Solomon ay gumawa ng mga imahe? Ngayon, si Solomon inutusan ng Diyos at hindi naman imahe ng Diyos ang kanyang ginawa, kundi mga cherubim. Ngayon, si Solomon inutusan, tayo hindi. Yun ang kaibahan natin. At si David nga si David gustong gumawa ng bahay para sa Panginoon at pinigilan siya ng Diyos kasi ayaw ng Diyos. Ngayon, sabi kay David na si Solomon yung anak mo ang gagawa. So si Solomon ang pinagawa at ayon sa detalye na gusto ng Diyos. So ayun, ano po, hindi tayo inutusan, walang detalye na nagsasabi at sinabi pa ng Biblia na bawal. Huwag kang gagawa. Yan ang utos, huwag kang gagawa. Yan ang utos sa atin, huwag kang gagawa. At bakit mo ipagsasapalaran at bakit mo ipagpipilitan ang isang bagay na lalo na delikado at makakasama talaga kasi ikakapahamak ng tao eh. Opo, ikakapahamak pag gumawa ng imahe. Ngayon, uh, may isa pa na sabi nila yung Shroud of Turin daw. Ito ay isang cloth na malaking cloth na ito ay may dugo, bakas ng itsura ng Panginoon. So, hindi po yan totoo na Shroud of Turin. Kasi doon sa Biblia, sa John chapter 20, kung hindi ako nagkakamali, verses 6 and 7, nung pumasok si Peter sa sepulchre, sa libingan ng Panginoon, nakita niya separate yung mga cloth. Yung sa ulo, separate. So, maraming mga cloth. Hindi ito isang one whole cloth.
na kagaya ng Shroud of Turin. Ito ay ah, maraming mga cloth ang binalot sa Panginoon. Pangalawa, duguan yon yung Shroud of Turin. Ah, yung Panginoon, nung siya ay ibaba sa cross, ay nilinis yung kanyang bangkay. Sabi sa John chapter 19, verse 39 to 40, nilinis yung bangkay ng Panginoon. Kaya ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, kaya malinis yon. Kaya hindi ganon na may Shroud of Turin na may itsura daw, kaya doon kinuha ang itsura ng Panginoon. So, mali din yun. At napatunayan na yan ng mga sayentista. Kasi kung totoo yun, napakagandang tingnan, kunin yung dugo doon at talagang i-preserve yung dugo ng Panginoon. Wala naman. So, wala naman doon. At ayun po, so ito ay hindi naman, ako ay hindi galit sa Catholic. Katunayan, ako ay, ang mission ko ay hangga't maaari, maraming Catholic ang makaunawa ng katotohanan, matagpuan nila ang daan, ang katotohanan at ang buhay sa Panginoong Hesukristo. So, hindi naman tayo galit, nagpapaliwanag lang at nais ko na maunawaan ang mga bagay nito at makapagdesisyon ang tao ayon sa kanyang sariling pag-iisip, sa kanyang sariling desisyon. At kasi ang kaunti lang ang Catholic kung hindi nila bininyagan ang bata. Kaunti lang kung sana, kaso lang bininyagan ang bata. Paano ka naman, 'di ba sa Pilipinas, pag inanak ka, birth certificate, binyag agad. Hindi nakapag-isip noon, hindi naman bininyagan ng Panginoon. Pero anyway, yun lang po, maraming salamat.